Mama, konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Elise sa mga dokumento ng lupa, wala na siyang puwang sa buhay ko at sa pamamahay na ito. Itatapon ko rin siya sa kung saan siya nanggaling. Ang malamig at walang emosyong boses ni Andre ay tumagos sa mga dingding ng kusina. Tila mga patalim na isa-isang bumaon sa puso ni Elisa. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Elisa ang isang sandok, tinitiis ang matinding kirot sa kanyang likuran habang maingat na tinitimplahan ang paboritong sinigang na hipon ng kanyang asawa. 6 na buwan na siyang nagdadalang tao at sa kabila ng payo ng doktor na magpahinga, pinili niyang tumayo sa harap ng mainit na kalan upang pagsilbihan ang lalaking akala niya ay kanyang kanlungan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang amoy ng asim ng sampalok na dati ay nagbibigay sa kanya ng gana. Ngayon ay tila laso na bumabaligtad sa kanyang sikmura. Dahan-dahang nabitawan ni Elisa ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog nang tumama sa sahig, kundi isang mapurol na kalabog na tila sumisimbolo sa dahan-dahang pagguho ng kanyang buong mundo. Sa kabilang silid, narinig niya ang malutong na tawa ni Doña Victoria, ang kanyang biyenan. Mabuti naman kung ganoon, Andre. Masyado nang matagal na nakikitira ang hampas lupang yan dito. Akala mo, kung sinong santa, wala naman palang maipagmamalaki, kundi ang kanyang pagiging anak dalita. Siguraduhin mo lang na bago siya umalis, ay hawak na natin ang titulo ng lupang yon sa Batangas. Iyon lang naman ang tanging halaga niya sa pamilyang De Vega. Napahawak si Elisa sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa matigas na marmol. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabilis, masakit, at tila sumasabog. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa silid na yon at itanong kung totoo ba ang lahat ng naririnig niya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakandado sa pait. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa pag-aayos ng mga business proposal ni Andre. Naalala niya kung paano niya ibinigay ang lahat ng kanyang matitipid na pera para lamang matulungan ang asawa sa mga utang nito, sa pag-aakalang biktima lamang ito ng masamang pagkakataon. Higit sa lahat, tiningnan niya ang kanyang malaking tiyan. Ang sanggol na nasa loob niya, ang bunga ng pag-ibig na akala niya ay wagas, ay ituturing lamang palang pabigat o instrumento para sa pera. Ang bawat salitang binitawan ni Andre ay tila isang malakas na sampal na hindi humihinto. Bawat tawa ni Victoria ay tila isang karayom na itinusok sa kanyang sentido. Ang lamig ng aircon sa loob ng mansyong yon ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 3 taon, naging masunurin siyang asawa. Naging martir siya sa harap ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan dahil naniwala siyang mahal siya ni Andre. Pero ngayon, ang lahat ng yon ay nagmistulang isang malaking kasinungalingan, isang maruming laro, kung saan siya ang tanging talo. Isang matinding antak ang naramdaman niya sa kanyang sinapupunan. Tila nagrereklamo rin ang bata sa bigat ng emosyong nararamdaman ng ina. Napakagatlabi si Eliza hanggang sa malasahan niya ang kalawang ng sarili niyang dugo. Pinilit niyang huminga ng malalim, ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Tumayo siya ng tuwid, bagamat nanghihina ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang wedding ring sa kanyang daliri, ang gintong nagmistulang tanikala ng kanyang paghihirap. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng kusina, bitbit ang bigat ng katotohanan. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang mga yabag ni Andre na papalapit sa kusina. Marahil ay para tingnan kung luto na ang kanyang hapunan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng sugat na hindi nakikita? Kung ang taong nangako na poprotekta sa iyo, ang siya mismong humahawak ng balisong na sumasaksak sa iyong likuran?
Napatigil si Elisa nang makita ang anino ni Andre sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Alam niyang sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang balikan ang lahat. Wala nang Elisa na martir. Wala nang Elisa na bulag. Ngunit bago pa makapasok si Andre, isang biglang tawag mula sa kanyang sariling cellphone ang gumasgas sa katahimikan ng pasilyo. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na matagal na niyang hindi nakikita. Isang pangalang magpapabago sa lahat ng baraha sa loob ng bahay na ito. Huwag mong titigan ang sahig, Elisa. Linisin mo iyan, ngayon din. Ang boses ni Doña Victoria ay tila hagupit ng latigo na bumasag sa panandaliang pagkakatulala ni Eliza. Nakatayo ang matandang babae sa pintuan ng kusina. Suot ang kanyang mamahaling seda na duster, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pandidiri. Itinuro niya ang sandok na nalaglag sa sahig at ang iilang patak ng sabaw na tumalsik sa puting tiles. Dahan-dahang yumuko si Elisa, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang malaking tiyan na tila pinoprotektahan ang sanggol mula sa talim ng pananalita ng kanyang biyenan. Oo po, ma. Pasensya na po. Nahilo lang ako ng kaunti. Mahinang sagot niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ha! Nahilo? O baka naman nag-iinarte ka lang dahil nandyan ang asawa mo? Lumapit si Victoria, ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay lumilikha ng mabigat na presensya sa loob ng silid. Huwag mong gamitin ang pagdadalang tao mo para maging tamad sa pamamahay na ito. Noong nasa probinsya ka, hindi ba't sanay ka sa hirap? Ang paglilinis ng sahig ay maliit na bagay kumpara sa utang na loob mo sa amin sa pagkuha sa iyo mula sa putikan. Bawat salita ay tila asin na ibinubudbod. Sa sariwang sugat ng puso ni Eliza, gusto niyang isigaw na hindi siya galing sa putikan, na ang kanyang ama ay may kakayahang bilhin ang buong subibisyong kinalalagyan nila. Ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Naalala niya ang huling gabi bago siya umalis sa poder ng kanyang ama. Si Don Fernando, huwag mong hayaang tapakan nila ang dangal mo, Elizabeth. Kapag hindi mo na kaya, bumalik ka sa akin, ang sabi ng kanyang ama habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit dahil sa pag-ibig, pinili niyang magtiis. Pinili niyang maging isang Eliza na mahirap at walang kalaban-laban sa mata ng mga diviga. Dahan-dahang lumuhod si Eliza sa sahig, isang proseso na napakahirap para sa isang babaeng 6 na buwan ng buntis. Ramdam niya ang matinding antak sa kanyang balakang at ang bigat ng kanyang sinapupunan na tila humihila sa kanya pababa. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang kuskusin ang sahig. Ang bawat galaw ng kanyang braso ay nagdudulot ng hapdi, ngunit mas masakit ang titig ni Victoria na tila nanonood ng isang hayop na nagtatrabaho. Ayusin mo ang pagkuskos. Gusto kong makita ang refleksyon ko sa sahig na yan. Utos ni Victoria habang humihigop ng mainit na tsa. Sa isang sulok, nakita ni Eliza si Yaya Rosa, ang matandang katulong na tanging nagpapakita sa kanya ng malasakit. Baka sa mukha ni Rosa ang awa at pagnanais na tumulong, ngunit alam nilang pareho na ang pakikialam ay mangangahulugan lamang ng mas malalang parusa para kay Eliza. Palihim na nag-abot ng tuyong basahan si Rosa nang lumingon si Victoria sa ibang direksyon. Isang maliit na kilos ng kabutihan na nagpasingkit sa mga mata ni Eliza dahil sa nagbabadyang luha. Alam mo, Elisa, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakita sa iyo ni Andre. Patuloy ni Victoria, ang boses ay puno ng kamandag. Masyado kang ordinaryo, masyadong mababa. Siguro nga ay ginamitan mo siya ng kung anong gayuma mula sa probinsya ninyo para lang makapasok sa pamilyang ito. Pero tandaan mo, ang dugong de Vega ay hindi kailanman tatanggap sa isang katulad mong walang pinag-aralan at walang yaman. Hindi sumagot si Eliza. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas
Kahit na ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa lamig ng tiles, ang bawat insulto ay iniipon niya sa isang sulok ng kanyang isipan, ginagawang bala para sa araw na magpapasya siyang tumayo. Maya-maya pa, pumasok si Andre sa kusina. Suot ang kanyang nangiti na dati ay nagpapalunod kay Eliza sa kaligayahan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Ma, bakit nandito ka pa? Hayaan mo na si Eliza riyan, sabi ni Andre, ngunit hindi man lang niya tinulungang tumayo ang asawang hirap na hirap sa sahig. Tinitiyak ko lang na maayos ang ginagawa niya, Andre. Alam mo namang ang mga ganitong uri ng tao, kailangang bantayan para hindi maging pabaya, sagot ni Victoria. Lumingon ang matandang babae kay Eliza at isang masamang balak ang kumislap sa kanyang mga mata. Ay nakalimutan ko. Masyado palang matabang ang timpla mo ng sinigang. Parang ang buhay mo, walang lasa. Sa isang iglap, kinuha ni Victoria ang mangkok ng mainit-init pang sabaw, nakakahango lang mula sa kalan. Sa harap ni Andre, nananatiling nakatayo at walang ginagawa, dahan-dahang itinigil ni Victoria ang mangkok at ibinuhos ang lahat ng nilalaman nito sa bahagi ng sahig na kapupunas pa lang ni Eliza. Ang mainit na likido ay tumalsik sa mga kamay ni Eliza na naging dahilan ng kanyang mahinang pagdaing. Linisin mo ulit. At dahil nasayang ang mga sangkap, dahil sa kapabayaan mo, gusto kong dilaan mo ang kalinisan ng sahig na ito. Pagkatapos, ang malamig na utos ni Victoria. Napatingin si Eliza kay Andre, naghahanap ng kahit katiting na proteksyon, ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Ngunit tumalikod lamang si Andre at kumuha ng tubig sa dispenser. Galingan mo ang paglilinis, Eliza. Ayaw ni Mama ng madumi. Ang tanging sabi nito bago lumabas ng kusina. Naiwang nakaluhod si Eliza sa gitna ng basang sahig. Ang init ng sabaw ay humahapdi sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng pagtataksil ng kanyang asawa ang mas nagpapatigas sa kanyang puso. Tiningnan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa malinaw na sabaw sa sahig, isang babaeng sugatan, api at luhaan. Ngunit sa ilalim ng mga luhang yon, may isang katanungang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang maging alipin sa ngalan ng pag-ibig na matagal na palang patay? Sa loob ng maliit at madilim na silid na nagsisilbing bodega at pahingahan ni Eliza, tanging ang mahinang liwanag mula sa isang maliit na bintana ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit sa paligid. Nakaupo siya sa gilid ng matigas na katre. Dahan-dahang pinapahiran ng malamig na tubig ang kanyang mga kamay na namumula pa rin dahil sa tumalsik na mainit na sabaw kanina. Ang bawat haplos niya sa sariling balat ay may kalakip na hiningang puno ng pait. Dahan-dahan, inabot niya ang isang lumang pitaka na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Mula rito, ay inilabas niya ang isang kupas na larawan. Isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng pagmamahal habang karga ang isang batang babae. Iyon, si Don Fernando. Ang lalaking tinitingala ng buong bansa sa mundo ng negosyo. Ang lalaking tinalikuran niya ang lahat para lamang sa pangako ng isang payak at tapat na pag-ibig sa piling ni Andre. Papa, patawad. Bulong ni Eliza sa hangin, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Sabi mo noon, ang ginto ay sinusubok sa apoy. Pero bakit tila abo na lang ang natitira sa akin? Ang kanyang gunita ay dinala siya sa isang malawak na hardin sa kanilang mansyon sa Forbes Park. 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala niya ang amoy ng mga sariwang rosas at ang tunog ng tawa ng kanyang ama habang tinuturuan siyang maging matatag. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila isang panaginip na malayo na sa realidad ng kanyang kasalukuyan. Isang rehas na gawa sa ginto sa paningin ng iba, ngunit isang impyerno para sa kanya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob at ang mabigat na yabag ni Andre na pumasok sa silid. Hindi ito kumatok. Hindi ito nagtanong kung maayos lang ba siya. Agad itong lumapit sa cabinet at nagsimulang maghalongkat ng mga gamit.
Nasaan na yon, Elisa? Tanong ni Andre. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Yung titulo ng lupa sa Batangas? Sinabi ko na sa'yo na kailangan kong ipakita yon sa bangko para sa bagong loan natin. Huwag mo nang patagalin ang usapang ito. Itinago ni Elisa ang larawan sa ilalim ng kanyang hita. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Andre, sinabi ko na sa'yo, iyon na lang ang natitirang alaala ko sa nanay ko. Hindi ko yun pwedeng ibigay basta-basta. Bakit kailangan nating isanla ang lahat? May sapat naman tayong kita, di ba? Huminto si Andre at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Ang mga mata ay biglang lumambot, na tila isang maamong tupa. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang balikat ni Eliza. Ngunit ramdam ni Elisa ang diin ng kanyang mga daliri na tila nagbabanta. Sweetheart, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa anak natin. Ani Andre, habang dahan-dahang hinahaplos ang tiyan ni Elisa. Kapag nakuha natin ang loan, makakaalis na tayo sa pamamahay ni Mama. Magkakaroon tayo ng sariling mansyon. Hindi ba't yun ang pangarap mo? Tiwala lang, Elisa. Utang na loob. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang pagkakataong mabigyan kayo ng magandang buhay. Isang sandali ng huwad na lambing na dati ay sapat na para mapalambot si Elisa. Ngunit ngayon, ang bawat haplos ni Andre sa kanyang tiyan ay tila isang paglapastangan. Ramdam ni Elisa ang pagkulo ng kanyang dugo sa ilalim ng kanyang balat. Bago pa man makasagot si Eliza, ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng wooden table ay lumikha ng isang nakakabagabag na ingay sa katahimikan ng silid. Mabilis na sinulyapan ni Eliza ang screen. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makita ang pangalang nakasulat doon. Papa calling. Ang mga mata ni Andre ay agad na naningkit. Papa, akala ko ba matagal nang pumanaw ang ama mo? Sabi mo, wala ka ng kamag-anak na naiwan? Nanginginig ang kamay ni Elisa na inabot ang telepono, ngunit mas mabilis si Andre. Hinablot nito ang cellphone bago pa man mahawakan ng asawa. Sino ito, Elisa? Sino itong tumatawag sa iyo na papa? May itinatago ka ba sa akin? Hindi makapagsalita si Elisa. Ang sikreto na 3 taon niyang iniingatan ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Sa kabilang linya, ang tawag ay patuloy na naghihintay. Isang boses mula sa nakaraan na handang sumira sa lahat ng kasinungalingan ng kasalukuyan. Hinigpitan ni Andre ang hawak sa telepono. Ang kanyang mukha ay namumula na sa hinala at galit. Sasagutin ko ito. Titingnan natin kung sino itong multo na tumatawag sa asawa ko. Dahan-dahang inilapit ni Andre ang telepono sa kanyang tainga. Habang si Elisa ay napatayo, ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Hindi mo ba ako mapagkatiwalaan, Elisa? Ang sakit-sakit na pinagdududahan mo, ang tanging taong nagmamahal sa iyo sa bahay na ito. Ang boses ni Andre ay puno ng pait, isang tono na tila siya ang biktima ng isang malaking kawalan ng katarungan. Hawak pa rin niya ang telepono ni Elisa. Ang screen nito ay nagdilim na matapos maputol ang tawag, na natiling nakatayo si Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid, habang ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Sa kabilang linya kanina, bago pa man makapagsalita si Andre, ay namayani ang isang mabigat na katahimikan. Marahil ay naramdaman ni Don Fernando na hindi ang kanyang anak ang may hawak ng telepono, kaya't agad nitong pinutol ang koneksyon. Ngunit para kay Andre, sapat na ang sandaling iyon upang baligtarin ang sitwasyon. Sino ang papa na yon, Elisa? May ibang lalaki ka ba? May itinatago ka ba sa akin habang binubuhos ko ang lahat ng lakas ko para lang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan? Ang bawat salita ni Andre ay tila isang balisong na humahati sa hangin. Lumapit siya kay Elisa. Ang kanyang anino ay bumalot sa liit ng katawan ng asawa. Wala akong itinatago, Andre. Mahinang sagot ni Elisa. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla.
Iyon ay isang lumang kakilala mula sa probinsya. Tinatawag ko siyang Papa dahil siya ang tumayo sa aking ama noon. Gusto lang niyang malaman kung maayos ang lagay ko. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Andre. Maayos? Paano ka magiging maayos kung pati ako ay pinagsisinungalingan mo? Pagod na ako, Elisa. Pagod na akong intindihin ang mga misteryo mo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang pagkilos niya ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, biglang nagbago ang anyo ni Andre. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanlinlang na lambing. Inabot niya ang kamay ni Elisa at dahan-dahang hinaplos ang mga daliri nito. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pasensya na, sweetheart. Masyado lang akong stressed sa business, bulong niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang kwintas na may manipis na gintong kadena at isang maliit na pendant na kristal. Para sa iyo ito. Gusto ko sanang ibigay ito sa hapunan, pero hindi ko na matiis. Isang simbolo ito na kahit anong mangyari, tayo pa rin ang magkasama. Isuot mo para lagi mong maalaala na mahal kita. Nararamdaman ni Elisa ang lamig ng metal nang isinuot ni Andre ang kwintas sa kanyang leeg. Sa paningin ng iba, ito ay isang romantikong kilos, ngunit para kay Elisa ang kwintas na yon ay tila isang tanikala na lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang kristal ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit sa kanyang paningin, ito ay tila isang piraso ng basag na salamin. Salamat, Andre. Tanging naisagot niya. Pilit na iniinda ang hapdi sa kanyang kalooban. Ngayon, para naman sa atin ito, hindi ba pwedeng pirmahan mo na yung mga papeles bukas? Isang pirma mo lang, Elisa, at matatapos na ang lahat ng paghihirap natin. Magiging masaya na tayo. Promise? Ani Andre habang hinalikan ang kanyang noo. Nang lumabas si Andre ng silid upang kumuha ng alak sa bar, naiwang mag-isa si Eliza. Ang kanyang mga mata ay napako sa coat ni Andre na nakasabit sa gilid ng pintuan. Isang kakaibang udyok ang nagtulak sa kanya na lumapit dito. Dahan-dahan niyang kinapkapan ang mga bulsa, hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa isang gut feeling na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng maliit na bulsa sa tapat ng dibdib ng coat, may isang bagay na tumusok sa kanyang daliri. Inilabas niya ito at halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Isang pares ng gintong anting-anting na hikaw. Hindi ito sa kanya. Masyado itong magarbo at moderno para sa kanyang panlasa. Ngunit ang mas nakapagpapatigil sa kanyang hininga ay ang amoy na kumapit sa hikaw, ang matapang at mamahaling pabango na madalas niyang maamoy sa mga damit ni Andre kapag umuuwi itong lasing at madaling araw na. Ang kwintas na suot ni Elisa ay tila biglang bumigat, tila isang bakal na gustong sumakal sa kanya. Sa isang kamay ay hawak niya ang regalo ng katapatan, at sa kabilang kamay ay ang ebidensya ng isang malalim na pagtataksil. Narinig niya ang mga yabag ni Andre na pabalik na sa silid. Ang tunog ng mga paa nito sa sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Mabilis niyang itinago ang hikaw sa loob ng kanyang palad. Ang matalas na dulo nito ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan sa iyong palad habang ang kasinungalingan ay nakasuot na sa iyong leeg? Huwag kang umasa na magmumukha kang prinsesa sa gabing ito, Elisa. Ang isang basahan, kahit lagyan ng hiyas, ay mananatiling basahan. Ang boses ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, habang ang mga katulong ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon para sa anibersaryo ng pamilyang De Vega. Inihagis ng matandang babae ang isang kulay abo at lumanang bestido sa ibabaw ng kama ni Elisa. Ang tela nito ay may mantsana ng katandaan at halatang galing sa isang lumang baul na hindi na binubuksan. Iyan ang isuot mo bukas sa party.
pagpapatuloy ni Victoria habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin at inaayos ang kanyang brilyanteng kwintas. Ayaw kong mapagkamalan ka ng mga bisita na isa sa mga heredera. Sapat na ang makita nilang kasama ka sa mesa para masabing may awa kami sa mga dukha. Nakahawak si Eliza sa gilid ng kama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaon sa malambot na kutsyon. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapaalala sa kanya kung gaano na siya katagal nagtitiis sa impyernong ito. Tiningnan niya ang bestidong ibinigay sa kanya, isang simbolo ng pang-aalipusta na balak nilang ipangalandakan sa harap ng buong alta sosyedad. Kinabukasan, ang buong mansyon ay tila isang pugad ng mga bubuyog sa ingay at kabilisan ng bawat kilos. Ang amoy ng mamahaling wine at mga imported na pabango ay humahalo sa hangin. Sa gitna ng karangyaan, si Eliza ay tila isang anino na pilit na itinatago sa dilim. Habang ang ibang kababaihan ay inaayusan ng mga sikat na makeup artist, si Eliza ay naiwan sa kanyang maliit na silid. Bit-bit ang isang lumang palette ng makeup na siya mismo ang bumili noong dalaga pa siya. Nang matapos siyang mag-ayos, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kulay abong bestido ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng takot. May isang apoy na unti-unting nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lipstick na matingkad na pula, ang tanging kulay na magsisilbing tanda ng kanyang pagbangon. Pababa na siya ng hagdan nang makita niya si Andre sa paanan nito. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang babaeng nakasuot ng napakagandang pulang gown, si Isabella. Si Isabella ang sinasabing business partner ni Andre, ang babaeng laging kasama nito sa mga gabing hindi ito umuuwi. Andre, ang ganda ng suot ni Isabella, di ba? Ani Victoria na biglang sumulpot sa tabi nila. Ang mga mata ay nanunuya habang nakatingin kay Eliza na pababa pa lang. Ganyan ang isang tunay na De Vega. Hindi tulad ng iba riyan na mukhang katulong na napag-utusan lang sumali sa party. Ngumiti si Isabella, isang nangiting puno ng pait at tagumpay. Oh, Andre, is she your wife? I thought she was the new maid you hired for the nursery. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng basag na kristal sa pandinig ni Eliza. Hindi kumibo si Andre. Tiningnan lamang niya si Eliza nang may halong hiya at inis. Bago muling ibinaling ang atensyon kay Isabella, inakay niya ang babae patungo sa ballroom na tila ba si Isabella ang tunay niyang kabiyak. Naiwang nakatayo si Eliza sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog ang lumapit sa kanya. Isa itong respetadong bisita, isang malapit na kaibigan ng kanyang ama na si Don Fernando. Huminto ang matanda at tinitigan ng maigi ang mukha ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Senyorita Elizabeth? Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi paniniwala. Ikaw ba talaga iyan? Ano ang ginagawa ng anak ni Don Fernando sa ganitong kalagayan? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Eliza ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa paligid nila, ang mga bisita ay nagsimulang tumingin. Kabilang na sina Andre at Victoria na napatigil sa kanilang paglalakad. Mabubunyag na ba ang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga luha, bago pa man maisakatuparan ni Eliza ang kanyang sariling plano? Walang kwenta ang pangalan mo, Eliza. Isang pirma lang ang kailangan ko sa'yo. Pagkatapos ay malaya ka na sa impyernong ito. Ang boses ni Andre ay tila isang kumpas ng kamatayan sa loob ng tahimik at madilim na library ng mansyon. Malayo sa ingay at tawanan ng mga bisita sa ballroom, kinaladkad niya si Eliza rito nang mapansin ang paglapit ng matandang kaibigan ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit at takot. Takot na baka mawala sa kanyang mga kamay ang huling baraha para sa kanyang mga utang. Nakahawak si Eliza sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay gahas at kapos. Ang 6 na buwang tiyan niya ay tila naging isang mabigat na pasanin sa bawat segundong lumilipas. Tiningnan niya ang mga papel na inihagis ni Andres sa harap niya. Isang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupain na tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Hindi ako pipirma, Andre. Mahinang sabi ni Eliza, ngunit ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na gagamitin mo lang ang pera para sa mga bisyo mo at para kay Isabela. Nakita ko ang hikaw sa coat mo. Amoy na amoy ko ang pagtataksil mo sa bawat beses na lumalapit ka sa akin. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Andre. So alam mo na pala? Mabuti. Mas mapapadali ang usapan natin. Hindi na kailangan ng drama. Pumirma ka na para matapos na ang kahibangang ito. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya. Hindi ako pirma. Ang ulit ni Eliza, habang pilit na tumatayo ng tuwid sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Hinding-hindi ko ibibigay ang kinabukasan ng anak ko sa isang lalaking walang dangal na katulad mo. Sa isang iglap, nawala ang huling hibla ng katinuan ni Andre. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. At bago pa man makaiwas si Eliza, isang marahas na tulak ang dapo sa kanyang mga balikat. Isang matalim na hininga ang kumawala kay Eliza nang maramdaman niya ang kanyang katawan na nawalan ng balanse. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa matigas na sahig ay tila isang malakas na hudyat ng pagguho ng lahat. Tumama ang kanyang gilid sa matulis na kanto ng mesa bago siya tuluyang humandusay sa malamig na tiles. Isang matinding antak na tila 1,000,000 karayom na sabay-sabay na itinusok sa kanyang sinapupunan ang naramdaman niya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro at ang paligid ay unti-unting nabalot ng dilim. Ramdam niya ang init ng isang likidong nagsisimulang bumalot sa kanyang hita. Isang init na nagdala ng matinding kilabot sa kanyang puso. Ang anak ko. Bulong ni Eliza, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapa sa kanyang tiyan, ngunit ang kanyang lakas ay tila dahan-dahang kinukuha ng lupa. Tumingin si Andres sa kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng panlalamig. Hindi niya tinulungan ang asawa. Sa halip, dinampot niya ang mga papel at tumalikod, balak na tumakas bago pa may makakita sa nangyari. Ngunit ang pinto ng library ay biglang bumukas ng may matinding lakas. Isang anino ng isang matikas na lalaki ang humarang sa liwanag mula sa labas. Ang boses na umalingaw-ngaw sa loob ng silid ay tila kulog na galing sa langit, puno ng puot at awtoridad na kayang pumatay. Bitawan mo ang mga papel na yan, Andre de Vega, at huwag mong subukang humakbang palayo kung ayaw mong ito na ang huling araw ng iyong hininga. Si Don Fernando, ang kanyang ama, nakatayo ito sa pintuan. Ang mga mata ay nakapako sa duguan at lupaypay na katawan ng kanyang kaisa-isang anak sa sahig. Sa likod niya ay ang mga bodyguard na tila mga pader na humarang sa anumang daan palabas ni Andre. Napaatras si Andre. Ang mga papel ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Don Fernando, anong ginagawa ninyo rito? Hindi siya sinagot ng matanda. Lumapit si Don Fernando kay Eliza at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling barong. Kinarga niya ang ulo ng anak sa kanyang mga bisig. Elizabeth, anak ko, nandito na si Papa. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses, na dati ay bakal, ay ngayon ay basag dahil sa pait. Tumingala si Eliza. Ang kanyang paningin ay malabo na, ngunit nakilala niya ang mukha ng kanyang ama. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata bago siya tuluyang mawalan ng malay. Hanggang kailan kayang lumaban ng isang pusong paulit-ulit na winasak? At sapat ba ang pagdating ng katarungan
Kung ang buhay na iyong pinoprotektahan ay tila unti-unti nang bumibitiw. Isang simpleng pagkadapa lang iyan. Bakit kailangang gawing teleserye ang lahat? Huwag mong sabihing pati ang pagbagsak mo ay bahagi ng pag-iinarte mo para makuha ang atensyon namin, Eliza. Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na bubog na humiwa sa tensyon sa loob ng library. Pumasok siya sa silid nang hindi man lang tinitingnan ang duguang katawan ng manugang sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang anak na si Andre, na tila ba ang tanging mahalaga ay ang takot na nakaguhit sa mukha nito. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay biglang gumuho ng magtama ang kanyang paningin sa mga matang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno, ang mga mata ni Don Fernando. Binuhat ni Don Fernando si Eliza nang may pag-iingat na tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Ang puting barong ng matanda ay unti-unti nang nababahiran ng pulang likido, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nangihinang tibok ng puso ng kanyang anak na nakasandal sa kanyang dibdib, isang pagkadapa. Ang boses ni Don Fernando ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa hangin. Ang bawat patak ng dugo ng anak ko na dumanak sa sahig na ito ay katumbas ng buong kabuhayan ninyo. Andre, Victoria, hindi ninyo kilala kung sinong halimaw ang ginising ninyo ngayong gabi. Isinusumpa ko, bago sumikat ang araw, pagsisisihan ninyong narinig ninyo ang pangalang Elizabeth Fernando. Sa labas ng mansyon, ang matinis na tunog ng sirena ng ambulansya ay unti-unting lumalakas. Binabasag ang katahimikan ng eksklusibong subdivision. Ang mga bisita sa ballroom ay nagkakagulo, nagbubulungan at nagmamasid habang inilalabas ang lupaypay na katawan ni Eliza. Ang karangyaan ng party ay naging isang madilim na backdrop sa trahedyang nagaganap. Sa loob ng ambulansya, mahigpit ang hawak ni Don Fernando sa malamig na kamay ng kanyang anak. Tinitigan niya ang maputlang mukha ni Eliza, ang mga labi nito ay wala ng kulay at ang mga pilik mata ay hindi na gumagalaw. Naalala niya ang asawa, ang ina ni Eliza, na pumanaw rin sa ganitong paraan, puno ng sakripisyo at pag-ibig na hindi nasuklian. Elizabeth, huwag kang bibitaw, bulong ng matanda, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Nandito na si Papa, hindi ko nahahayaang saktan ka pa nila. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Huwag mo lang kaming iwan ng kapatid mo na nasa sinapupunan mo. Pagdating sa ospital, ang paligid ay naging isang malaking kaguluhan ng mga puting gown at mabilis na takbo ng mga stretcher. Ang amoy ng gamot at ang nakakasilaw na puting ilaw ng emergency room ay tila lalong nagpatingkad sa kawalan ng malay ni Eliza. Samantala, sa labas ng ER, dumating si Andre na hinihingal. Kasunod si Victoria. Sinubukan ni Andre na lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na hinaluan ng tunay na takot para sa sariling kaligtasan. Don Fernando, kailangan kong makita ang asawa ko. Ako ang legal na asawa, may karapatan ako. Hindi na natapos ni Andre ang kanyang sasabihin nang harangin siya ng dalawang malalaking bodyguard ni Don Fernando. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Wala kang karapatan sa anak ko mula sa sandaling itulak mo siya. Ang malamig na sabi ni Don Fernando. Mula ngayon, ang tanging ugnayan mo na lang sa amin ay sa loob ng korte. Pero bago yon, manalangin ka. Manalangin ka na mabuhay sila. Dahil kung hindi, titiyakin kong ang kulungan ang magiging pinakamagandang lugar na pupuntahan mo kumpara sa gagawin ko sa iyo. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang yon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor na may seryosong mukha. Ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng dugo. Tumingin siya kay Don Fernando at pagkatapos ay kina Andre at Victoria. Sino ang pamilya ni Mrs. Eliza de Vega? Tanong ng doktor. Ako ang ama niya.
Mabilis na sagot ni Don Fernando. Huminga ng malalim ang doktor. Isang buntong hininga na tila nagdadala ng masamang balita na kayang pumatay ng pag-asa. Masyadong malakas ang naging impact ng pagkakahulog. Nagkaroon ng internal bleeding at ang pasyente ay nasa critical na kondisyon. Kailangan nating magsagawa ng emergency surgery ngayon din. Tumigil ang mundo ni Don Fernando nang magpatuloy ang doktor sa pinakamahirap na tanong na maaaring marinig ng isang magulang. Ngunit dahil sa komplikasyon at sa dami ng dugong nawala sa kanya, kailangan nating maging handa sa pinakamalalang senaryo. Kung magkaroon ng sitwasyon na isa lang ang maaari nating iligtas, kailangan naming malaman ang inyong desisyon. Ang ina ba o ang bata? Nanigas si Don Fernando sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging masakit sa pandinig. Sa likuran niya, narinig niya ang mahinang bulong ni Victoria kay Andre. Ang bata, Andre. Ang tagapagmana ang iligtas nila para makuha pa rin natin ang titulo. Sa gitna ng hapdi, puot, at kawalang katiyakan, tumingala si Don Fernando sa kisame, tila naghahanap ng sagot mula sa langit. Paano mo pipiliin ang buhay ng iyong anak laban sa buhay ng iyong apo, kung ang parehong buhay na yon ang tanging dahilan kung bakit mo pa gustong huminga? Iligtas niyo ang anak ko. Iligtas niyo si Elizabeth. Wala akong pakialam sa kahit anong yaman. Huwag lang siyang mawala sa akin. Ang boses ni Don Fernando ay gumaralgal, isang pagsamo na hindi akalaing magmumula sa isang lalaking kayang magpabagsak ng mga korporasyon sa isang kumpas lang ng kamay. Sa harap ng pintuan ng operating room, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Pasan ang bigat ng isang desisyong walang sino mang magulang ang dapat gumawa. Sa kabilang dulo ng pasilyo, maririnig ang mahinang bulungan ni na Andre at Victoria. Andre, ayusin mo ang mukha mo, utos ni Victoria sa kanyang anak, habang naglalagay ng panyo sa kanyang mga mata na tuyo naman sa anumang luha. Kailangang magmukha tayong nagdadalamhati. Kapag nakuha natin ang bata, hawak pa rin natin ang alas sa matandang yan. Ang kanilang mga anino sa dingding ay tila mga buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling sumakmal. Lumipas ang mga oras na tila bawat segundo ay isang dantaon ng paghihirap. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon sa ospital ay naging saksi sa tahimik na panalangin ng isang ama. Nabalik lamang ang diwa ni Don Fernando nang muling bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Tinatanggal ang kanyang maskara na basang-basa ng pawis. Ligtas ang pasyente, simula ng doktor na nagpagaan sa hangin sa paligid. At ang bata, isang himala, Don Fernando. Marupok ang kanyang kalagayan kaya kailangan siyang ilagay sa incubator. Pero lumalaban ang bata. Pareho silang lumalaban. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Fernando. Tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabahira ng puot nang makita niyang lumalapit si Andre. May dalang mga bulaklak na tila ba isang buke ang makakabayad sa dumanak na dugo. Don Fernando, salamat sa Diyos. Gusto ko nang makita ang asawa ko, sabi ni Andre. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kagalakan. Hindi pa man nakakahakbang si Andre. Isang malamig at matigas na tinig ang nanggaling sa loob ng silid na bahagyang nakabukas. Huwag mong hayaang makatapak ang lalaking iyan dito, Papa. Ayaw kong malaso ng hangin na hininga ko. Si Elisa, gising na siya. Bagamat maputla at may mga tubo sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang puno ng pagmamakaawa. May isang bagong talim doon, isang ningas na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Dahan-dahang pumasok si Don Fernando. Iniwan ang mga De Vega na nakanganga sa labas, hinarang ng mga bodyguard na tila mga pader na bakal. Lumapit ang ama sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng anak. Ang init ng palad ni Fernando ay tila nagbigay ng bagong buhay kay Elisa. Anak,
Salamat at hindi mo kami iniwan, bulong ni Fernando. Bahagyang ngumiti si Eliza, isang ngiting may halong pait at determinasyon. Ang martir na Eliza ay namatay na sa library na yon, Papa. Ang natitira na lang dito ay ang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Lumingon siya sa pinto kung saan naririnig pa rin ang boses ni Victoria na nagrereklamo sa kawalan ng respeto sa kanila bilang pamilya. Papa, tawag ni Elisa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang utos. Huwag mo silang uubusin sa pera lang. Gusto kong makita kung paano sila dahan-dahang kakainin ng sarili nilang kasakiman. Gusto kong maranasan nila ang bawat pait na ipinalasap nila sa akin. Pero sa paraang naaayon sa batas. Hinaplos ni Fernando ang buhok ng anak. Ano man ang gusto mo, Elizabeth, ang buong kapangyarihan ng pamilya Fernando ay nasa likod mo. Sa mga sandaling iyon, isang nurse ang pumasok upang suriin ang kanyang dextrose. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng digmaan. Alam ni Eliza na mahaba pa ang landas ng paghilom, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang hindi na siya ang biktima. Nang muling lumingon si Eliza sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ang sugat sa kanyang noo ay isang paalala, isang marka ng kanyang muling pagsilang. Magagawa mo bang patawarin ang mga taong hindi man lang humingi ng tawad o gagamitin mo ang iyong sakit upang itayo ang isang katarungang walang sinuman ang makakatakas? Ayaw nilang mawala ang lupa dahil iyon ang gagamitin nilang pambayad sa kanilang mga kasalanan, hindi para sa bata. Ang boses ni Eliza ay parang bulong ng hangin, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. Nakasandal siya sa mga puting unan ng kanyang hospital bed, habang sa kanyang kandungan ay nakabuklat ang ilang mga dokumentong dinala ng personal na abogado ni Don Fernando. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lihim na utang ni Andre, mga perang nilustay sa sugal, sa mga maling negosyo, at sa luho ng kanyang kalaguyo na si Isabela. Sa labas ng bintana, ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi na kailanman muling dadaloy mula sa mga mata ni Elisa. Naalala niya kung paano siya nagtitipid noon, kung paano niya pinagkakasya ang barya-baryang ibinibigay ni Victoria para sa palengke, habang ang asawa niya ay nagtatapon ng milyon sa likod ng kanyang nararamdaman. Ang bawat sakripisyo niya ay naging tuntungan lamang ng kanilang kasakiman. Mark, tawag ni Elisa sa matapat na assistant ng kanyang ama na nakatayo sa gilid. Gusto kong bilhin ang lahat ng utang ng kumpanya ni Andre. Huwag mong ipapaalam na tayo ang nasa likod nito. Gusto kong isipin nila na may bago silang investor na magliligtas sa kanila. Tumango si Mark. Masusunod, Senyorita Elizabeth. Pero bakit hindi na lang natin sila tuluyang pabagsakin ngayon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliza. Dahil ang mabilis na pagbagsak ay hindi sapat para sa 3 taon kong pagdurusa. Gusto kong makita silang umaasa, gustong-gusto kong makita silang naniniwala na may pag-asa pa, bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Nabalik lamang ang katahimikan nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Rosa, ang matandang katulong na tanging naging kakampi ni Elisa sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Bitbit ni Rosa ang isang maliit na lalagyan ng lutong bahay na pagkain. Ang amoy ng mainit na sopas ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Elisa, anak, bulong ni Rosa habang inilalapag ang pagkain. Nagkakagulo na. Sa mansyon, si Doña Victoria nagsisimula na ring magbenta ng kanyang mga alahas. Sinasabi niya sa mga tao na ibinibigay niya ang pera para sa pagpapagamot mo, pero ang totoo, pinapambayad niya ito sa mga naniningil sa kanila araw-araw. Hinawakan ni Elisa ang kamay ni Rosa. Ang balat ng matanda ay magaspang, marka ng ilang dekadang pagsisilbi sa mga taong walang puso. Yaya, huwag kang mag-alala. Malapit na tayong matapos dito. Salamat sa lahat ng impormasyong ibinibigay mo.
Natatakot lang ako, anak, sabi ni Rosa. Ang boses ay nanginginig. May naririnig akong usap-usapan sa pagitan ni Andre at ng isang estranghero. May binabanggit silang pangalan. Isang tao na tila mas makapangyarihan sa kanila. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang makuha ang lupa mo sa Batangas. Kumunot ang noo ni Elisa. Sa kanyang isipan, ang lupaing iyon ay isang payak na alaala lamang ng kanyang ina. Ngunit bakit tila naging sentro ito ng lahat ng gulo? Ano ang itinatago ng lupang yon na hindi niya alam? Dahan-dahang hinaplos ni Eliza ang kanyang tiyan. Ang kanyang anak ay nasa kabilang silid, nakikipaglaban sa loob ng incubator. Bawat tibok ng puso niya ay para sa batang yon. Ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang nagiging bakal. Pilit na itinatago ang anumang bakas ng kahinaan. Bago matapos ang gabi, isang itim na envelope ang iniwan sa lamesa ni Eliza. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang selyo lamang na may disenyong hindi pamilyar. Nang buksan niya ito, isang litrato ang nalaglag. Litrato yon ni Andre na may kasamang isang lalaking nakatalikod. Ngunit ang suot nitong singsing sa hintuturo ay pamilyar. Isang singsing na nakita na niya sa mga gamit ng kanyang yumaong ina. Sino ang aninong ito na nagmamanipula sa kanyang asawa? At ano ang kinalaman nito sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya? Maraming taon na ang nakalilipas. Ang bawat kasagutan ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos. Habang ang pamilya De Vega ay unti-unting nalulunod sa utang, si Elisa naman ay nagsisimulang lumutang mula sa kailaliman. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa katarungan, tila mas lalong dumidilim ang landas na kanyang tinatahak. Hanggang saan mo kayang maghukay sa nakaraan kung ang bawat katotohanang matatagpuan mo ay may kakayahang sumunog sa lahat ng natitirang pag-asa sa iyong puso? Elisa, anak, maawa ka naman sa amin. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? Ang boses ni Doña Victoria ay nanginginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa desperasyon. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Elisa. Ang kanyang dating magarbo at maayos na ayos ay tila naglaho na. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na. Marahil ay naisangla na upang itawid ang kanilang mga utang. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay naghahanap pa rin ng paraan kung paano muling makakapanlinlang. Dahan-dahang ibinaba ni Elisa ang baso ng tubig na kanyang hawak. Tinitigan niya ang matandang babae. Ang babaeng minsan ay nagpahirap sa kanya at nagparamdam na siya ay walang halaga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila bawat hininga ay may katapat na halaga. Pamilya. Ang mahinang tugon ni Elisa, ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo sa taglamig. Noong pinunasan ko ang sahig gamit ang sarili kong mga kamay, habang buntis ako, nasaan ang pamilya na sinasabi mo? Noong ibinuhos mo ang mainit na sabaw sa harap ko at pinalayas mo ako sa hapagkainan, saan ang malasakit mo? Masyado ka namang matandain, Elisa. Pilit ng ngiti ni Victoria habang dahan-dahang lumuluhod sa tabi ng kama. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na tiles ng ospital ay lumikha ng isang mapurol na tunog na tila hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Nagkamali ako. Inaamin ko. Pero si Andre, ang asawa mo, kailangan niya ng tulong mo. Ang mga ari-arian namin ay isa-isa nang kinukuha. Maawa ka sa amin para na rin sa bata. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliza. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa kasakiman ninyo. Alam ko ang lahat, Victoria. Alam ko na binenta mo ang mga alahas mo hindi para sa akin, kundi para itago ang kahihiyan ninyo sa lipunan. At si Andre? Ang huling balita ko ay tinakbuhan na siya ng kanyang business partner na si Isabella. Namutla si Victoria. Ang kanyang huling alas ay naging abo sa harap ni Elisa. Sa labas ng pinto, maririnig ang mahinang bulong-bulungan ng mga nurse at ang mabilis na paglalakad ng mga tao. Ngunit sa loob ng silid na ito,
Ang oras ay tila huminto para sa pagtutuos. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Don Fernando. Bitbit niya ang isang maliit na mangkok ng sopas na siya mismo ang nagluto sa kusina ng ospital. Isang simpleng pagkain na puno ng tunay na pagmamahal. Nang makita niya si Victoria na nakaluhod, hindi man lang siya nagpakita ng gulat. Inayos niya ang maliit na lamesa sa harap ng kanyang anak. "Kumain ka muna, Elizabeth." Ang malambot na sabi ni Fernando. Binaliwala ang presensya ni Victoria na tila ba ito ay isang dumi lamang sa dingding. Kumuha siya ng isang kutsarang sopas at dahan-dahang hinipan ito bago ibigay kay Elisa, na matagal nang kinasasabikan ni Elisa ang malasakit ng isang tunay na magulang. Ang bawat subo ng mainit na sopas ay tila nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ang lasa ng tunay na pagkalinga ay higit pa sa anumang karangyaan na ipinagkait sa kanya ng mga De Vega. "Umalis ka na, Victoria," sabi ni Don Fernando nang hindi tumitingin sa matandang babae. "Ang bawat segundong pananatili mo rito ay nakakadumi sa hangin na hininga ng anak ko. Huwag mong hintayin na ang mga bodyguard ko pa ang bumuhat sa iyo palabas." Sa sobrang kahihiyan, tumayo si Victoria at mabilis na lumabas. Ang kanyang mga hakbang ay tila pagtakas mula sa isang hatol na hindi niya matanggap. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Makalipas ang ilang minuto, nang lumabas si Don Fernando upang kausapin ang doktor, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi ito si Victoria. Pumasok si Andre. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang barong ay gusot-gusot at may bakas ng alak. Mukha siyang taong wala na sa katinuan. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang matulis na bagay, isang balisong na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. "Sinira mo ang buhay ko, Elisa." Ang paos na sigaw ni Andre habang dahan-dahang lumalapit sa kama. "Dahil sa'yo, wala na akong pera, wala na akong dangal. Kung hindi ka mapapasa akin, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang sa'yo." Napaatras si Eliza sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lamig ng bakal sa kamay ni Andre ay tila nagbabadya ng isang katapusan na hindi niya inaasahan. "Andre, itigil mo iyan! Mag-isip ka!" Sigaw ni Elisa habang ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan upang protektahan ang bata. Ngunit tila bingi na si Andre sa anumang pakiusap. Itinaas niya ang balisong. Ang talim nito ay nakatutok sa dibdib ni Elisa. Ang kanyang muka ay puno ng puot ng isang taong nawala ng lahat. Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas ay naging tanging pag-asa ni Eliza. Ngunit sapat ba ang bilis ng tulong bago mabaon ang talim ng paghihiganti? Akala mo ba matatapos ito sa isang piraso ng papel, Eliza? "Sinira mo ang buhay ko. Sisiguraduhin kong wala ka na ring buhay na babalikan." Ang boses ni Andre ay garalgal, puno ng pait at amoy ng alak, na tila ba bawat salita niya ay may dalang lason. Hawak niya ang isang balisong. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng silid sa ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ni Eliza ng may paghanga, ngayon ay tila dalawang madilim na butas na puno ng kawalan ng katarungan at pagkapuot. Nanigas si Eliza sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan, ang huling tanggulan ng kanyang pag-asa. "Andre, ibaba mo ang kutsilyong yan," mahinang sabi ni Elisa. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng kumot ay nanginginig. "Huwag mong dagdagan ang mga kasalanang pagsisisihan mo sa huli. Isipin mo ang anak mo. Anak, iyan
Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Andre. Isang tunog na tila nabasag na bote sa gitna ng katahimikan. Pagkatapos mong ipahiya ang pamilya ko, pagkatapos mong pabagsakin ang kumpanya ko, wala akong pakialam sa bata. Wala akong pakialam sa kahit na ano, kundi ang makita kang nagdurusa tulad ng ginawa mo sa akin. Dahan-dahang lumapit si Andre, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na hudyat ng papalapit na kamatayan. Ang talim ng balisong ay dahan-dahang itinaas, nakatutok sa dibdib ni Elisa. Sa mga sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging naririnig ni Elisa ay ang mabigat na paghinga ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ngunit sa halip na pumikit at sumuko, tumitig si Elisa ng diretso sa mga mata ni Andre. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang pagkatao. Isang uri ng katapangan na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Sige Andre, ituloy mo. Hamon ni Elisa. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Saksakin mo ako. Pero tandaan mo ito. Sa oras na mabaon ang talim na yan, hindi lang ako ang papatayin mo. Papatayin mo rin ang huling hibla ng pagkatao mo. At kahit sa impyerno, hinding-hindi ka makakatakas sa anino ng 3 taong ginawa mo akong alipin. Napatigil si Andre. Ang kanyang kamay na humahawak sa balisong ay bahagyang nanginig. Ang determinasyon sa mga mata ni Elisa ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sa sandaling iyon, ang pagpihit ng seradura ng pinto ay bumasag sa tensyon ng silid. Hindi ito si Don Fernando. Ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok ang 3 armadong bodyguard. Kasunod, ang matalas na tinig ni Mark, ang assistant ng kanyang ama. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man maigalaw ni Andre ang kanyang bisig, naramdaman na niya ang bigat ng katawan ng mga lalaking dumamba sa kanya. Ang tunog ng pagbagsak ni Andre sa sahig ay tila isang mapurol na kalabog na nagtapos sa kanyang paghahari-harian. Ang balisong ay tumalsik sa ilalim ng kama, malayo sa kanyang maabot. Ang marahas na pagpigil sa kanyang mga braso ay nagdulot ng isang paos na sigaw mula kay Andre, isang sigaw ng talunang hayop. Bitawan niyo ako! Elisa, hindi pa tayo tapos! Sigaw ni Andre habang kinaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga boses ay unti-unting humina. Sa pasilyo, hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng mabilis na paghinga ni Elisa ang natira sa loob. Pumasok si Don Fernando. Ang mukha ay namumutla sa takot na hinaluan ng matinding galit. Agad siyang lumapit at niyakap ang anak. Elizabeth, patawarin mo ako. Hindi ko dapat iniwan ang silid. Humilig si Elisa sa balikat ng kanyang ama. Ang init ng yakap nito ay tila nagtunaw sa yelong bumalot sa kanyang puso. Maayos na ako, Papa. Maayos na kami. Tumingin si Elisa sa pintuan kung saan inilabas si Andre. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang malapitan siya ng panganib. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, nakita niya si Mark na may dalang isang maliit na recorder. Senyorita, sabi ni Mark habang inaabot ang gadget. Na-record namin ang lahat. Ang tangka niyang pagpaslang. Ang pag-amin niya na wala siyang pakialam sa bata. Ito na ang huling pako sa krus na magbabaon sa kanya sa kulungan. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elisa. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kalayaang sa wakas ay hawak na niya. Ang landas patungo sa paghihilom ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, wala nang Andre na hahadlang sa kanyang bawat hakbang. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay bahagi ng sakit na ayaw ko nang balikan. Ang boses ni Elisa ay kalmado, tila isang dagat na payapa matapos ang isang malakas na unos. Nakatayo siya sa malawak na garden ng mansyon ng kanyang ama, malayo sa mausok at masikip na mundo ng mga De Vega. Ang simoy ng hangin dito ay amoy sariwang damo at mga bulaklak, isang samyo na nagpapapaalala sa kanya na siya ay ligtas na. Sa harap niya,
Sa loob ng isang metal na lalagyan, ang kanyang puting wedding dress ay dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang bawat dila ng apoy ay tila sumasayaw habang tinutupok ang mamahaling lace at ang mga perlas na dati ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngunit naging tanikala ng kanyang paghihirap. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang dahan-dahang pagkulubot ng tela habang ito ay nagiging itim na abo. Tinitigan ni Eliza ang apoy hanggang sa huling hibla ng puting tela ay maglaho. Elizabeth! Tawag ng kanyang ama mula sa likuran. Lumapit si Don Fernando na may dalang isang baso ng mainit na gatas. Gabi na. Baka mahipan ka ng masamang hangin dito sa labas. Kailangan mong magpalakas para sa iyong anak. Ngumiti si Eliza at tinanggap ang baso. Ang init nito sa kanyang palad ay tila isang yakap na nagmumula sa kaibuturan ng puso ng kanyang ama. Salamat, Papa. Masarap lang sa pakiramdam na sa wakas, wala na ang huling piraso ng alaala ni Andres sa buhay ko. Pumasok sila sa loob ng mansyon kung saan ang bawat sulok ay puno ng karangyaan na hindi kailanman naging mapang-api. Sa loob ng 3 linggo simula nang makalabas siya ng ospital, iunti-unti nang bumabalik ang sigla ni Eliza. Ang kanyang anak, na pinangalanan niyang Hope, ay nasa loob na ng nursery, mahimbing na natutulog habang binabantayan ng pinakamahuhusay na nurse. Bawat umaga, ang paghawak ni Eliza sa maliliit na daliri ng kanyang anak ay tila isang milagro na nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon. Hindi lang pagpapagaling ng katawan ang ginagawa ni Eliza. Sa hapon, kasama niya si Mark sa study room, binabasa ang mga report ng kumpanya ni Don Fernando. Ang kanyang katalinuhan na dati ay itinago niya para hindi mapahiya si Andre ay muling nagliliyab. Napagtanto niya na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa pera, kundi nasa kaalaman kung paano ito gamitin para sa kabutihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikan, may isang bagay na tila hindi nagbibigay ng lubos na kapayapaan kay Eliza. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit bago matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Isang bodyguard ang pumasok. May dalang isang lukot na sobre na may selyo ng kulungan. Senyorita, may sulat po na dumating para sa inyo. Mula po kay Andre de Vega. Naramdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang itapon ang sulat. Gusto niyang sunugin ito tulad ng kanyang wedding dress. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam na nagtulak sa kanya na buksan ito. Dahan-dahan niyang binasa ang sulat. Ang sulat kamay ni Andre ay nanginginig. Hindi tulad ng dati na kompyumitado. Eliza, simula ng sulat. Alam kong hinding-hindi mo ako mapapatawad at tinatanggap ko ang hatol ng batas. Pero bago ako tuluyang mabulok dito, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang lupa sa Batangas. Hindi lang yun simpleng lupa. Iyon ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Hindi aksidente ang nangyari sa kanya, Eliza. Hanapin mo ang lumang journal ni Victoria sa ilalim ng sahig ng kanyang silid. Doon mo malalaman ang tunay na demonyo sa pamilyang ito. Nabitiwan ni Eliza ang papel. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Ang kanyang ina, na buong buhay niya ay akala niyang namatay sa isang trahedya sa kalsada, ay biktima pala ng isang mas malalim na sabwatan? Ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay biglang naging nakakabingi. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana, kung saan ang kadiliman ng gabi ay tila may itinatagong mas malaki pang lihim. Magagawa mo bang tunay na humilom kung ang bawat hakbang mo palayo sa sakit ay naglalapit sa iyo sa isang katotohanang mas talamak at mas masakit kaysa sa iyong inaakala? Ang katotohanan ay parang sugat na matagal nang natakpan ng tela. Masakit man itong buksan, kailangan itong gawin upang tuluyang gumaling ang puso. Ang boses ni Eliza ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa gitna ng silid ni Doña Victoria sa loob ng mansyon ng mga De Vega.
Isang mansyong ngayon ay wala ng buhay, madilim, at nababalot na ng alikabok matapos itong marepos ng bangko. Dahil sa kapangyarihan ni Don Fernando, madali silang nakakuha ng pahintulot na pasukin ng bahay na minsang naging kulungan ni Eliza. Hawak ni Eliza ang isang flashlight. Ang sinag nito ay dahan-dahang gumagapang sa mga sulok ng silid na puno ng mga alaala ng kanyang paghihirap. Lumapit siya sa dulo ng kama sa bahaging itinuro sa sulat ni Andre. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi na bilang isang aliping nagmamakaawa, kundi bilang isang anak na naghahanap ng katarungan. Gamit ang isang maliit na bakal, dahan-dahan niyang inangat ang isa sa mga floorboards na tila maluwag na. Ang tunog ng kahoy na humihiwalay sa kinalalagyan nito ay tila isang mahabang buntong hininga mula sa nakaraan. Doon, sa ilalim ng madilim na espasyo, nakita niya ang isang lumang leather journal na nakabalot sa isang itim na tela. Nanginginig ang mga daliri ni Eliza nang buksan niya ang unang pahina. Ang amoy ng lumang papel at amag ay agad na humalo sa malamig na hangin. Ang sulat kamay ni Victoria ay matalas at magarbo. Tila bawat letra ay may dalang kapangyarihan at poot. Habang nagbabasa, tila bumalik ang kanyang gunita noong siya ay bata pa. Noong ang kanyang ina ay masigla at puno ng tawa. Ngunit sa bawat entry sa journal, unti-unting nabubuo ang isang madilim na larawan. Ang lupain sa Batangas ay hindi lamang simpleng sakahan. Ito ay may mayamang deposito ng bihirang mineral na maaring magpayaman sa sinumang humahawak nito. Si Victoria, na noong panahong iyon ay nahaharap sa pagkalugi ng kanilang pamilya, ay nagnais na makuha ang lupang yon mula sa ina ni Eliza. Hindi siya bibitaw. Ang nakasulat sa isang pahina noong taong pumanaw ang kanyang ina. Masyado siyang matigas. Kung hindi ko makukuha ang lupa sa mabuting usapan, kailangang dumanak ang dugo para magkaroon ng bagong may-ari. Nabitawan ni Eliza ang journal nang mabasa ang huling bahagi ng entry na yon. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Hindi aksidente ang pagkawala ng preno ng sasakyan ng kanyang ina. Hindi ito isang malungkot na pagkakataon. Ito ay isang planadong pagpaslang na isinagawa ni Victoria upang makuha ang yaman na para sana sa kinabukasan ni Eliza. Hayop! Mga hayop kayo! Bulong ni Eliza. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang journal. Binabura ang ilang mga titik ng kasalanan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Don Fernando. Ang kanyang ama ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Patawad, Elizabeth. Ani Fernando. Ang boses ay puno ng pait. Dapat ay naging mas maingat ako noon. Dapat ay pinrotektahan ko ang nanay mo. Hindi ikaw ang may kasalanan, Papa. Tugon ni Eliza habang dahan-dahang tumatayo. Bit-bit ang journal na tila ito ang pinakamabigat na bagay sa mundo. Ngunit sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang makakatakas. Ang namayani sa pagitan ng mag-ama nang yakapin ni Fernando si Eliza sa gitna ng madilim na silid. Ang init ng yakap na yon ay tila nagbigay ng lakas kay Eliza upang harapin ang huling laban. Ang journal na ito ang magiging ebidensyang magpapabagsak kay Victoria sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa sila makalabas ng mansyon, isang mabilis na yabag ng mga paa ang narinig nila mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa kahoy na sahig ay tila isang babala ng panganib. Isang anino ang humarang sa pintuan ng silid. Si Victoria. Hindi na ito ang magarbo at makapangyarihang donya. Ang kanyang suot ay gusot-gusot, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng desperasyon. May hawak siyang isang maliit na bote ng gas at isang liyab ng lighter na sumasayaw sa kanyang kamay. Hindi mo ilalabas ang journal na yan, Eliza. Ang paos na sigaw ni Victoria. Kung kailangang mamatay kayo sa loob ng mansyong ito kasama ng mga lihim ko, gagawin ko.
wala na akong mawawala. Ang amoy ng gas ay biglang kumalat sa hangin, tila isang masamang pangitain ng darating na apoy. Ang liwanag mula sa lighter ay nagpatingkad sa ngiti ng isang baliw sa mukha ni Victoria. Magagawa mo bang iligtas ang katarungan mula sa apoy? Kung ang taong may hawak ng mitya ay wala ng balak pang mabuhay? Tapos na ang pagtatago mo, Victoria. Ang langit na ang maniningil sa lahat ng luhang pumatak dahil sa iyo. Ang boses ni Mark ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa gitna ng siksikang pila sa departure gate ng airport. Si Victoria na nakasuot ng isang malapad na sombrero at itim na salamin upang itago ang kanyang mukha, ay napatigil sa paghakbang. Ang kanyang nanginginig na kamay na may hawak na pekeng passport ay dahan-dahang ibinaba habang pinalilibutan siya ng mga awtoridad. Walang tunog ng pagsabog, tanging ang mabigat na katahimikan ng kanyang pagbagsak mula sa pedestal ng karangyaan. Ang lamig ng bakal na nakapulupot sa kanyang mga kamay ay naging huling tanikala ng kanyang kalayaan. Makalipas ang ilang linggo, ang loob ng silid ng korte ay punong-puno ng mga tao. Ang amoy ng lumang kahoy at ang seryosong aura ng hustisya ay nanunuot sa bawat sulok. Nakaupo si Andre sa silya ng nasasakdal. Ang kanyang muka ay tila isang tuyot na dahon. Wala nang ningning, wala nang yabang. Sa tabi niya ay si Victoria na sa kabila ng suot na kulay kahel na uniforme ay pilit pa ring nagmamataas. Bagamat ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso kanino man. Pumasok si Elisa sa silid. Hindi na siya ang Elisa na nakayuko at natatakot sa sariling anino. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang bilang Elizabeth Fernando. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng awtoridad at dangal. Kasunod niya ang kanyang ama, si Don Fernando, na tila isang matatag na pader na nagpoprotekta sa kanya. Nang tumayo si Eliza sa witness stand, ang buong korte ay tila huminto sa paghinga. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit bawat salita ay tumatama sa puso ng mga nakikinig. Isinalaysay niya ang bawat hapdi, ang bawat pasang iniwan ng pamilya De Vega sa kanyang pagkatao, at ang pinakamabigat na katotohanan, ang pagpaslang sa kanyang ina. Ginawa niyo akong alipin sa sarili kong tahanan. Simula ni Elisa habang nakatitig ng diretsyo kay Andre. Minahal kita, Andre. Ibinigay ko ang lahat dahil naniwala ako sa pangako mo. Pero tinumbasan mo yon ng pagtataksil at dahas. Ngunit sa bawat sakit na ibinigay ninyo, mas naging matatag ang pundasyon ng aking pagkatao. Ngayon, hindi na ako humihingi ng awa. Humihingi ako ng katarungan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa nanay ko at para sa lahat ng babaeng piniling manahimik sa harap ng pang-aapi. Ang namayani nang tumingin si Andre kay Elisa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na kagandahan ng babaeng kanyang sinayang. Hindi dahil sa yaman nito, kundi dahil sa ginto ng kanyang kalooban. Isang luha ng pagsisisi ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Andre. Ngunit alam nilang pareho na huli na ang lahat. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat para burahin ang dumanak na dugo. Nang basahin ng hukom ang hatol, guilty para sa kasong murder, estafa at physical abuse, isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa buong silid. Si Victoria ay sumigaw sa galit, pilit na kumakawala sa mga pulis, habang si Andre ay nanatiling nakayuko, tinatanggap ang dilim na magiging tahanan niya sa loob ng mahabang panahon. Lalabas na sana si Eliza sa korte, bitbit ang tagumpay na kay tagal niyang ipinaglaban, nang bigla siyang mapahinto sa tapat ng pintuan. Isang matalim na hapdi ang biglang gumuhit sa kanyang balakang, na sinundan ng isang kakaibang bigat sa kanyang sinapupunan. Napakapit siya sa braso ni Don Fernando. Ang kanyang mukha ay namutla sa biglaang panghihina. Elizabeth! Anak, anong nangyayari? Ang nag-aalalang tanong ni Fernando habang inaalalayan ng anak. Nararamdaman ni Eliza ang dahan-dahang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang binti. Tila isang hudyat
na ang panahong hinihintay ay dumating na sa gitna ng kaguluhan. Ang sakit ay tila isang alon na paulit-ulit na humahampas sa kanyang pagkatao. Mas matindi at mas totoo kaysa sa anumang emosyonal na sugat na kanyang tinalikuran. "Papa!" Bulong ni Eliza, ang kanyang hininga ay gahas at putol-putol. "Ang bata!" Lalabas na ang bata sa gitna ng silyo ng katarungan, sa ilalim ng mga matang nakasaksi sa kanyang pagbangon. Isang bagong buhay ang nagpupumilit na masilayan ng liwanag. Magagawa ba ni Eliza na yakapin ang kanyang bukas kung ang huling yugto ng kanyang pagdurusa ay nagaganap sa gitna ng lugar kung saan niya huling hinarap ang kanyang nakaraan? Sa wakas, ang bawat hapdi ay nagbunga ng isang anghel na magsisilbing liwanag sa aking bagong umaga. Ang bulong na yun ni Eliza ay tila isang banal na dasal habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay hindi na katulad ng dati na tila nagbabadya ng kamatayan. Ngayon, ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay tila gintong humahaplos sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng antiseptic ay naging amoy ng pag-asa at ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Don Fernando, mahimbing na natutulog sa isang silya habang nakahawak pa rin sa gilid ng kanyang kumot. Ang matanda ay tila nabawasan ng 10 taon sa kanyang mukha. Wala na ang bakas ng galit. Tanging ang malalim na pagmamahal ng isang ama ang natira. Naalala ni Eliza ang kaguluhan sa labas ng korte kagabi. Ang mabilis na pagdating ng ambulansya. Ang mahigpit na hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay at ang bawat panalangin na binulong nito sa gitna ng bawat kontraksyon na tila humahati sa kanyang katawan. Nabalik ang diwa ni Eliza nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse. Tulak-tulak ang isang maliit na crib na nababalot ng kulay rosas na tela. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa sahig ay tila isang banayad na musika na nagpabilis sa tibok ng puso ni Eliza. "Gising na pala ang matapang na mami," nakangiting sabi ng nurse habang maingat na kinukuha ang sanggol. "Narito na ang munting milagro ninyo." Nang ilapag ang sanggol sa mga bisig ni Eliza, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang bigat ng sanggol sa kanyang dibdib ay tila ang huling piraso ng puzzle na kukumpleto sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang maliliit na daliri, ang mapupulang pisngi, at ang bawat marahang paghinga ng kanyang anak. Ang sanggol ay hindi sumisigaw. Tanging ang mahinang paggalaw ng kanyang mga labi ang makikita habang pilit na iminumulat ang mga matang, tila may itinatagong bituin. "Si Hope!" Bulong ni Eliza, habang ang isang luha ng purong kaligayahan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. "Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw." Nagising si Don Fernando at agad na lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan nang makita ang kanyang apo. "Napakaganda niya, Elizabeth. Kamukhang kamukha siya ng nanay mo." Ang namayani sa silid nang magtagpo ang mga kamay ng 3 henerasyon, ang matigas na palad ni Fernando, ang mapagmahal na kamay ni Eliza, at ang maliit na kamao ni Hope na humawak sa daliri ng kanyang lolo. Sa labas ng ospital, ang balita tungkol sa pagkabilanggo ni na Andre at Victoria ay unti-unti nang nabaon sa limot. Ang mansyon ng mga De Vega ay tuluyan ng naibenta at ang lupa sa Batangas ay protektado na sa ilalim ng pangalan ni Hope. Ngunit para kay Eliza, ang mga yaman at tagumpay sa korte ay pangalawa na lamang. Ang tunay na katarungan ay ang kakayahang gumising sa umaga nang walang takot, ang kakayahang magmahal nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang araw, bago sila lumabas ng ospital, isang pamilyar na mukha ang sumilip sa pinto. Si Mark, na may dalang isang simpleng basket ng mga prutas at isang maliit na puting oso. Ngunit sa likod niya ay isang lalaking nakasuot ng simpleng polo, may seryoso, ngunit mabait na mga mata. Si Gabriel,
ang matagal ng kaibigan at abogado ni Don Fernando na tahimik na tumulong sa lahat ng mga legal na laban ni Elisa. Elizabeth, handa na ang lahat sa mansyon, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot at may dalang respeto. May bagong nursery na naghihintay para kay Hope. Tumingin si Eliza kay Gabriel at ngumiti ng may pagkilala. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili sa tabi namin kahit sa pinakamahirap na oras. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eliza ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang pintig na hindi nanggagaling sa sakit o takot, kundi sa isang binhi ng bagong posibilidad. Ngunit alam niyang hindi kailangang magmadali. Ang pag-ibig, tulad ng paghilom, ay isang dahan-dahang proseso. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, dala ang kanyang anak at napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, tumingala si Eliza sa asul na langit. Ang hangin ay malaya, ang araw ay maliwanag, at ang bawat hakbang niya ay tila isang tula ng tagumpay. Ang Eliza na martir ay wala na. Ang natitira ay si Elizabeth, isang ina, isang anak, at isang babaeng may sapat na lakas upang buuin ang sariling tadhana. Ang bawat sugat ay naging pilat, at ang bawat pilat ay naging bahagi ng isang magandang kwento ng muling pagsilang. Hanggang kailan mananatili ang liwanag kung ang bawat anino ng nakaraan ay tuluyan mo ng tinalikuran? Marahil, sa bawat pagngiti ni Hope, ang liwanag na yon ay hinding-hindi na muling magdidilim. Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi na tanda ng sakit, kundi isang mapa ng aking paglalakbay patungo sa liwanag na kailanman ay hindi na magdidilim. Ang halimuyak ng mga sariwang rosas at dampi ng hanging dagat sa Batangas ay tila isang malambot na kumot na bumabalot kay Elizabeth habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang bagong bahay. Wala na ang amoy ng luma at madilim na mansyon ng mga De Vega. Ang bawat hininga niya ngayon ay malinis, malaya, at puno ng bango ng bagong simula. Isang taon na ang lumipas simula nang gumuho ang pader ng kanyang mga paghihirap, at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabubuo ang isang babaeng hindi na kailanman yuyuko sa harap ng kawalang katarungan. Mula sa malawak na damuhan, narinig niya ang batingaw ng tawanan ng isang bata. Ang tunog na yon ay tila isang banal na awit na nagpapatahimik sa anumang anino ng kahapon. Nakita niya si Hope na ngayon ay malusog at mabilog na ang mga binti na pilit na humahabol sa isang makulay na paru-paro. Sa tabi ng bata ay si Don Fernando na kahit may edad na ay hindi alintana ang pagluhod sa damuhan para lamang masabayan ang bawat hakbang ng kanyang apo. Ang mga mata ng kanyang ama ay wala ng bakas ng puot. Tanging ang kapayapaan ng isang taong nakapaghiganti sa tamang paraan ang nananatili roon. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Elizabeth. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay banayad. Tila ayaw basagin ang katahimikan ng magandang hapon. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang malambot na tanong ni Gabriel habang iniaabot ang tasa. Ngumiti si Elizabeth at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Sa loob ng 1 taon, ang lalaking ito ang naging tahimik na sandigan niyan. Hindi nagmamadali, hindi namimilit, tanging pagrespeto at suporta ang ibinibigay. Iniisip ko lang kung paano naging ganito kapayapa ang lahat, Gabriel. Minsan, tila isang panaginip na lang ang lahat ng luhang ibinuhos ko noon. Hindi yun panaginip, Elizabeth. Iyon ang apoy na nagpanday sa'yo para maging kung sino ka ngayon. Tugon ni Gabriel habang ang kanyang kamay ay sandaling dumampi sa balikat ng babae. Isang hawak na puno ng pangako ng proteksyon at higit pa sa pagkakaibigan. Naisip ni Elizabeth si Andre at Victoria. Balita niya ay tuluyan ng nalubog sa kawalan ang 2 sa loob ng malamig na rehas. Ngunit sa halip na puot, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pinatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad,
kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan ka pa ng nakaraan. Sa gitna ng lupain sa Batangas, kung saan nakatirik ang isang maliit na kapilya para sa kanyang ina, naramdaman ni Elizabeth ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang lupang ito, na minsang naging mitya ng kasakiman, ay isa na ngayong santuwaryo ng pag-ibig at katarungan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbuo ng isang buhay na karapat-dapat ipagmalaki ng mga taong nawala na. Nang tumakbo si Hope patungo sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti, binuhat ni Elizabeth ang bata at hinalikan ito sa noo. Ang amoy ng sanggol, amoy ng gatas at bagong paligo ay ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng kahit sinong De Vega. "Mommy, look! Pretty flower!" Ang masayang sabi ni Hope habang ipinapakita ang isang maliit na dilaw na bulaklak. "Yes, sweetheart, very pretty, parang ikaw," sagot ni Elizabeth habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kwento ni Eliza ay nagtapos na, ngunit ang buhay ni Elizabeth ay nagsisimula pa lamang. Isang buhay na itinayo sa ibabaw ng katatagan, pagmamahal sa sarili, at ang hindi matitinag na pananampalataya na ang bawat luha ay may katumbas na ligaya kung matututo kang bumitaw at muling tumayo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, ang kulay ng langit ay nagmistulang isang obra maestra ng kulay ube at ginto. At sa gitna ng katahimikan ng Batangas, tanging ang tunog ng masayang pamilya ang naiwan, isang patunay na ang tunay na tagumpay ay ang paghahanap ng binyen sa loob ng sariling puso.